Napansin mo na ba kung gaano kadetalye at kaingat ang isang pusa kapag siya ay naglilinis ng sarili? Parang may sarili siyang mundo. Dahan-dahang dinidilaan ng balahibo, inaabot ang likod gamit ang kakaibang liksi, tapos hahaplusin ang mukha gamit ang basa niyang paa. Sa unang tingin, tila simpleng asal lamang ito. Ngunit kung pagmamasdan mong mabuti, may kakaibang lalim at kahulugan ang bawat galaw. Mas lalo pang nakakakuha ng atensyon kapag dalawa o higit pang pusa ang sabay na naglilinis. At bigla mong makikita na hindi lang nila inaasikaso ang sarili nila, kundi pati ang isa't isa. Para bang may tahimik silang wika na hindi natin lubos maintindihan. Doon pumapasok ang tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? May koneksyon ba ito sa swerte o malas? May mensahe ba itong dala para sa tahanan? Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Upang mas maunawaan, ibabahagi ko sa inyo ang hiwagang dala ng paglilinis ng mga pusa sa kanilang sarili. Sa mundo ng agham, ang pag-aayos ng balahibo o grooming ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng pusa. Sa katunayan, maaaring gugulin ng isang pusa ang halos kalahati ng kanyang oras sa pagiging gising para lamang maglinis. Ang kanilang dila ay hindi pangkaraniwan. Ito ay may maliliit at matitigas na tila tinik na tinatawag na papillae. Ang mga ito ay gawa sa keratin, ang parehong material na bumubuo sa ating mga kuko. Dahil dito, nagiging epektibong brush ang kanilang dila upang alisin ang dumi, patay na balahibo at kahit maliliit na parasito. Bukod sa kalinisan, may mahalaga rin itong papel sa regulasyon ng temperatura ng katawan. Kapag dinidilaan ng pusa ang kanyang balahibo, naglalagay siya ng laway na kalaunan ay sumisingaw at tumutulong magpalamig sa katawan. Isang natural na paraan ng pag-regulate ng init. Hindi lamang iyon, ang grooming ay isa ring paraan ng pagpapakalma ng sarili. Kapag ang pusa ay nakaranas ng kaunting stress o pagkabigla, halimbawa nakarinig ng malakas na tunog, mapapansin mong maya-maya ay magsisimula siyang maglinis. Ito ay tinatawag na displacement behavior, isang mekanismo upang maibalik ang kanyang emosyonal na balanse. Kaya kung ang pusa mo ay madalas maglinis habang siya ay kalmado at relax, magandang senyales ito. Ibig sabihin, siya ay komportable at ligtas sa kanyang kapaligiran. Ang bahay mo ay isang espasyong nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Sa kabilang banda, kapag dalawa o higit pang pusa ang naglilinis sa isa't isa, mas lalong nagiging kawili-wili ang eksena. Sa siyensya, ito ay tinatawag na allo-grooming o social grooming. Hindi ito basta-bastang nangyayari sa kahit sinong pusa. Karaniwan itong makikita sa mga pusang may malalim na ugnayan. Maaring magkapatid sila, mag-ina o matagal nang magkasama sa iisang tahanan. Ang pagdila sa isa't isa ay tanda ng pagtitiwala. Sa hayop na likas na may instinct na maging maingat, ang pagpapahintulot na dilaan ng iyong ulo o lieg ay malinaw na indikasyon ng pagtanggap at social bonding. May isa pang aspeto rito, ang hierarchy o social structure. Sa ilang pagkakataon, ang mas dominanteng pusa ang mas madalas na nag-groom sa iba. Ngunit kahit ganoon, nananatili itong positibong interaksyon kung walang kasamang agresyon. Kapag nasasaksihan mo ang ganitong eksena sa bahay, maaari itong ipakahulugan na maayos ang kanilang relasyon. May harmony at balanseng interaksyon. At kung maayos ang ugnayan nila, malaki ang posibilidad na mababa ang stress sa kapaligiran. Sa espiritual na interpretasyon, ang mga pusa ay matagal nang iniuugnay sa enerhiya at intuisyon. Maraming tradisyon sa iba't ibang bahagi ng mundo ang naniniwala na sila ay sensitibo sa hindi nakikitang daloy ng kapaligiran.
Kapag ang pusa ay naglilinis ng sarili, may paniniwala na hindi lamang pisikal na dumi ang kanyang inaalis, kundi pati negatibong enerhiya na maaaring nasagap niya. Ang paulit-ulit na pagdila ay tila isang ritual ng paglilinis, isang paraan upang ibalik ang sariling balanse. Kapag naman naglilinis sila sa isa't isa, sinasabi ng ilan na ito ay palitan ng positibong enerhiya. Para bang pinapalakas nilang isa't isa laban sa mabibigat na impluwensya. Ang ganitong kilos ay simbolo ng pagkakaisa at proteksyon sa loob ng espasyo. May mga naniniwala rin kapag ang mga pusa sa isang bahay ay kalmado at palaging nag-groom, ipinapakita nito na maayos ang daloy ng enerhiya sa tahanan. Ang kanilang katahimikan ay refleksyon ng balanse sa kapaligiran. Sa mga paniniwalang bayan naman, maraming kahulugan ang iniuugnay sa pag-aayos ng pusa. Kapag ang pusa ay naghihilamos ng mukha gamit ang kanyang paa, may paniniwala na may darating na bisita. Kapag masigla at madalas ang kanyang paglinis, sinasabi ng ilan na ito ay tanda ng paparating na pagbabago. Karaniwan ay positibo. May mga matatanda ring nagsasabi na ang mga pusang malinis sa sarili ay nagdadala ng swerte dahil ito ay simbolo ng kasipagan at kaayusan. Sa ilang kwento, kapag ang mga pusa sa bahay ay mapagmahal at naglilinis sa isa't isa, ito raw ay palatandaan ng pagkakasundo sa pamilya. Bagamat walang siyentipikong ebidensya na direktang nag-uugnay ng grooming sa swerte, ang interpretasyon ng tao ay kadalasang nakabatay sa obserbasyon. Kung ang mga alaga ay payapa at maayos ang samahan, mas nagiging payapa rin ang pakiramdam ng mga tao sa bahay. At ang kapayapaang iyon ang nagiging simbolo ng swerte. Sa huli, ang simpleng pagdila ng pusa ay hindi lamang basta gawain. Ito ay kombinasyon ng biyolohiya, emosyon at sembolismo. Hindi ito direktang nagdadala ng swerte o malas, ngunit maaari itong maging salamin ng kalagayan ng iyong tahanan. Kapag ang iyong mga pusa ay masigla, malinis at mapagmahal sa isa't isa, ipinapakita nito na sila ay ligtas at kontento. At kapag ang mga alagang hayop ay kontento, kadalasan ng tahanan ay may maayos na kapaligiran. Sa susunod na makita mo silang tahimik na nag-aayos ng balahibo o naglilinis sa isa't isa, huwag mo itong ituring na ordinaryong eksena lamang. Sa simpleng kilos na iyon, makikita ang siyensya ng kalikasan, ang lalim ng ugnayan at ang mga kwentong hinabi ng paniniwala sa paglipas ng panahon. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck and God bless po sa ating lahat.